Magandang araw pala sa inyong lahat. Ako nga pala si Eduardo Fisam III at ako ang isa sa tatlong tagapag-ulat sa inyong araw na ito para matapos na natin ang epiko ni Gilgamesh. Ngayon sa amin ay nakatalata ang Tabletan Panlabing-dalawa. Pero bago tayo magsimula doon sa storyang iyon, bumalik tanaw muna tayo sa ating nakaraang aralin kung saan dito ang Tabletang Panlabing-isa. Yan, tama. Ngayon, bago tayo magsimula sa ating baliktanaw, kailan nga ba ginawa ang epiko ni Gilgamesh? Base sa aming nalaman, ay ito ay ginawa noong Mesopotamiang era pa. Ngayon ay nalaman na natin kung kailan ito ginawa. Maaari na ba tayo magsimula? Pwede niyong pindutin ang oo o hindi. Hintay ako 2 segundo. Yan, mahusay! At pinindot niyo ang oo. Maaari na tayo magsimula. Nagsimula ang kwento sa Panlabing-isa kung saan si Utnapishtim ay isang taong nawalan ng isip na natanaw ni Gilgamesh. At siya ay tinanong kung paano makamit ang walang hanggang buhay. Kung saan ang Diyos na si Ea ay pinagawa si Utnapishtim ng isang bangka. Nang pinagawa ng Diyos na si Ea, si Utnapishtim ng isang bangka, may isang marahas na bagyo ang lumitaw. At dito nagdalamhati si Ishtar. Nang nagdalamhati si Ishtar sa pagkawasak ng sangkatauhan, ang bagyo ay tumagal ng 6 na araw. Tumangis naman si Utnapishtim nang kanyang makita ang pagkawasak. Ang ginawang bangka ay lumapag sa isang bundok na napaglipad ng isang kalapati, isang layang-layang at isang uwak. Nang mabigo ang pagbalik ng isang uwak ay biglang dumating si Enlil na galit na may nakaligtas. At dito kinastigo naman ng isang Diyos na si Ea, siya sa pagpapadala ng hindi pantay na parusa. Hinamon naman ni Utnapishtim si Gilgamesh na manatiling gising sa loob ng 6 na araw at 7 gabi. Nang makatulog si Gilgamesh, inutusan ni Utnapishtim ang kanyang asawa na maghurno ng tinapay sa bawat araw upang hindi siya mawala ng kabiguan na manatiling gising. Pagkatapos utusan ni Urshanabi na hugasin si Gilgamesh ay binihisan siya ng mga damit ng hari. Ang asawa naman ni Utnapishtim ay naghandog ng regalong paglisan para ibigay dito kay Gilgamesh. Ngayon, sinabi naman ni Utnapishtim kay Gilgamesh na sa ilalim ng dagat ay may nakatagong halaman doon na ito ay isang tulad na bokstor. Ito ang mukha ng bokstor. Kaya nagtali naman si Gilgamesh ng mga bato sa kanyang paa para siya ay lumubog sa dagat. Nang makuha ang alaman ay siya ay naligo at dito ninakaw ng isang ahas ang halaman. Nang mawalan na siya ng lahat-lahat, siya ay bumalik sa Uruk kung saan nakakita siya ng malaking pader at ito ang kanyang itinulak na purihin ng matagal na gawang ito kay Urshanabi. Ayun lang ang ating baliktanaw para sa Tabletang Panlabing-isa. Ngayon, ang susunod natin na tagapag-ulat para sa Tabletang Panlabing-dalawa ay ituloy mo na. Ang araw sa mga tagakinig, ang pangalan ko ay Janmara si Macalino. At ngayon, ang tanong ko ay alam niyo ba na ang tabletang ito ay pangunahing isasaling Akkadian ng mas naunang tulang Sumerian na Gilgamesh at daigdig ng mga patay. Bagaman iminungkahi na ito ay hinango mula sa hindi alam na bersyon ng kwentong ito. Ito ay tinutukoy na isang inorganic appendage sa epiko. Sa alternatibo, iminungkahi na ang layunin ay upang ipaliwanag kay Gilgamesh at sa mga mangbabasa ang iba't ibang kapalaran ng mga namatay sa kabilang buhay. At isang pagtatangka ng magbigay ng pagsasara. Ito ay nagwawakas sa isa at parehong tema na ng pagkikilala, pag-unawa, pagtuklas at iba pa.
kung saan ito nagsimula. Base sa nabasa natin, ang sinasabi dito ay ang tabletang ito ay hindi kasama sa original na epiko ni Gilgamesh. Kumbaga, ito ay isang alternatibong mundo kung saan ang mga patay ay mas marami pang pwedeng gawin. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Lindsay Apaloyan, ang ikatlong tagapag-ulat. Mula sa mga naunang kasama, narinig natin ang mahalagang bagay mula sa epiko ni Gilgamesh. Ngayon naman, itutuloy ko ang pagbabahagi mula sa tableta ng pang-12. Ngayon, basahin na natin ang mismong bahagi ng kwento. Tabletang pang-12. Si Gilgamesh ay nagreklamo kay Enkidu na ang kanyang iba-ibang mga pang-aari ay nahulog sa digdig ng mga patay. Nag-alok si Enkidu na muling ibalik ang mga ito. Sa pagkagalak, sinabi ni Gilgamesh kay Enkidu kung ano ang kanyang dapat at hindi dapat gawin sa daigdig ng mga patay kung siya ay babalik. Ginawa ni Enkidu ang lahat ng sinabi sa kanyang huwag gawin. Pinanatili siya ng ilalim na daigdig. Si Gilgamesh ay nanalangin sa mga Diyos na ibalik ang kanyang kaibigan. Sina Enlil at Suen ay hindi tumungo, ngunit sina Ea at Shamash ay nagpasyang tumulong. Si Shamash ay gumawa ng isang biyak sa daigdig at ang mga multo ni Enkidu ay lumantog mula dito. Ang kanyang tableta ay nagwawakas kay Gilgamesh na nagtatanong kay Enkidu ng tungkol sa kanyang nakita sa daigdig ng mga patay. Ang kwento mula sa tabletang ito ay nagpapakita ng matinding pagkakaibigan ni Gilgamesh at Enkidu. Ipinakita nito ang kahinaan ng mga tao pagdating sa kamatayan at ang pagnanais nila malaman ang buhay nito pagkatapos. Si Gilgamesh ay kumakatawan sa isang makapangyarihang hari, ngunit may takot at lungkot kapag nawala ang mahalaga niyang kaibigan.